Naghahatid ng tamang impormasyon at Inspirasyon. serbisyong galing sa puso. Agarang Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang maganda at makabulang araw, Pilipinas. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang iyong kasama at kabalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na serbisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agarang Serbisyo Lady. Napapakinggan tayo dito sa DWBL 1242 AM band, ang himpilan ng serbisyo publiko at napapanood sa Facebook at sa YouTube channel. Kaya saan man panig ng Pilipinas o mundo kayo naroroon, abot-tinig ang tulong at impormasyon. Ngayon ay September 4, 2025, araw ng Huwebes. Talakayan PhilHealth. Nito nga nakaraang linggo ay napag-alaman natin na nasa Maynila si Sir Delio Aceron II, ang Regional Vice President ng PhilHealth Northern Mindanao o ang Region 10. Kaya naman sinamantala natin ang oras niya dito sa Manila at kinapanayam siya ng iyong Agarang Serbisyo Lady. Kanyang ipinaliwanag ang tatlong mahalagang programa ng PhilHealth, kabilang ang Yakap, ang Gamot Package, at ang Cancer Screening Package. Layunin ng mga programang ito na mas mapalawak ang tulong medikal at masiguro may sapat na suporta ang ating mga kababayan pagdating sa kanilang kalusugan. Narito ang unang bahagi ng panayam natin kay Sir Delio Aceron. Panoorin po natin. Magandang araw po sa ating lahat at ngayon tatalakayin naman natin itong pinakamagandang benepisyo na mula sa PhilHealth. At ngayon naman, kasama ko po ang Regional Vice President po ng Northern Mindanao na si Sir Delio Aceron. Alamin natin itong Yakap program nila. Ito po ba, kasama din po ba sa Region 10? Magandang araw po, Sir Delio. Yes, magandang araw, Doc Hilda, at sa lahat po ng viewers at listeners ng inyong programa. It's nice to be back at public service po tayo muli. Noong time nung nilaunch itong Yakap program, kasabay din po ba ang Region 10? Sabay-sabay po ito nung inilunsad ang ating Yaman ng Kalusugan program at ito ay inanunsyo ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos noong nakaraang SONA na bibigyan ng mas maraming benepisyo ang ating mga miyembro. Magandang maliwanagan ng ating mga listeners and viewers na ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program ay ang dating konsulta. Ngunit ito ay mas pinalawak at pinagbuti upang matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa programa at mabigyan ng komprehensibong pangangalagang pangkalusugan na nakatuon sa pag-iwas sa sakit at pagpapanatiling malusog upang mailayo sa sakit ang lahat ng miyembro. At ang magandang balita rin po, saklaw ng bagong programang ito ang lahat ng Pilipino, kasama na ang kanilang mga qualified dependents, gayon din ang mga foreign nationals na aktibong nagbabayad ng PhilHealth. Kinakailangan lamang na magparehistro sa napiling accredited na Yakap Clinic ang miyembro at mga dependents nito. Kasi ngayon, marami kasi naguguluhan eh. Marami nagtatanong sa akin, Doktora, ano po ba pagkakaiba nung i-konsulta dito sa Yakap? Yes. Well, ang ating konsultasyong sulit o tama o konsulta, nagkaroon po tayo ng rebranding. Kasi ang pagkakaintindi ng mga kababayan natin, konsulta lamang, humaharap ka lamang sa doktor. Hindi na highlight na ikaw ay mabibigyan ng mga gamot, ikaw ay mabibigyan ng basic diagnostic procedures. So basically, it's primary care benefits ang binibigay natin. Siguro para mas maintindihan ng ating mga listeners and viewers, yung Yaman ng Kalusugan program, parang pwede mo siyang maihambing sa isang 3-in-1 coffee na ang pangalan ng kape na yon ay Yakap. At yung pinakakape, which is yung konsulta, which is the primary care benefit na
merong isang doktor na titingin sa ating mga kababayan. At after the consultation, kung kailangan ng basic diagnostic procedures, ipapagawa po yan. At ganun din po, kung kailangan ng mga take-home medicines, ay pwedeng ireseta. Ngayon, tulad ng kape, dinagdagan po ito ng cream at asukal. So yung ating konsulta, dinagdagan po siya ng libreng gamot. So from 21 medicines doon sa konsulta, dadagdagan ho ito ng 54 primary care medicines. So magiging total niyan 75. At bawat Pilipino po ay merong average na allowance na 20,000 kada taon. Then dinagdag rin po yung libreng lab test and cancer screening. 13 laboratory test yan at 6 na cancer screening test. Gamitin ko rin itong pagkakataon na mas ipaliwanag. So, ibig sabihin, Yakap ang ating brand. Pero 3 po ang nandyan. Yung ating primary care benefits o konsulta, then yung ating libreng gamot, yung PhilHealth gamot, at yung mga cancer screening test. Siguro, Doc Hilda, doon sa cancer screening test, covered na po sa breast cancer, so yung breast ultrasound mammogram, liver cancer, alpha fetoprotein at liver ultrasound, at yung lung cancer, low-dose chest CT scan, and then yung colorectal cancer, colonoscopy. So yun po yung sa cancer screening test. And yung ating mga binibigay naman po ng mga libreng laboratory test sa Yakap, ay yung complete blood count with platelet count, lipid profile, fasting blood sugar, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear, fecalysis, at fecal occult blood test. O dito sa nagsimula tayo sa konsulta. So, ang lagi natin sinasabi na meron silang libre konsultasyon. Ngayon, dito sa Yakap ngayon, sa Yakap Clinic, natural may doktor. So, need talaga nila, aside from magparehistro sila, need talaga nila magpa-first patient encounter. Ibig sabihin, ang first patient encounter, kailangan tinitignan nila ng doktor, nakakausap, na-check kung ano ba kalagayan niya. Yes, doon sa first patient encounter, maaring hindi man doktor, meron tayong mga barangay health workers or any allied staff na naturuan, kukunin yung mga vital stats, medical history, kukunin yung mga importanteng kahalagahan, ano allergy niya, etc. And then, ang first step after the first patient encounter ay yung consultation with the doctor. With the doctor. At pag ikaw ay nakapagkonsulta na sa ating Yakap doctor, doon makikita kung ano nirereklamo ng pasyente, lagi siyang nahihilo, ganito, ganyan. Maaaring may pwedeng ipagawang mga tests. At kung kailangan mga take-home medicines na nakapaloob doon sa 21, pwedeng ibigay. Yan yung sa ilalim ng primary care benefits natin na tinatawag na konsulta. Konsulta. So, from konsulta, ginawa natin Yakap. So, sa Yakap naman ngayon, meron tayong tinatawag naman na gamot. Yes, yung PhilHealth Guaranteed and Accessible Medical Outpatient Treatment or GAMOT. So, acronym po yan. Kapag ito ang kadalasan ng tanong, kapag sila nakapag-rehistro, pero hindi sila nakapag-FPE, First Patient Encounter, pero need nila ng gamot, paano gagawin nila? Well, importante talaga magkaroon ng first patient encounter. Dahil after the first patient encounter, saka ka haharapin ng doktor do sa ating consultation part. At yung doktor po ang siyang magre-reseta ng mga kailanganing gamot at basic diagnostic procedures. Nais natin gamitin itong pagkakataon na ito na ipaalam ano-ano ba yung 75 na libreng gamot na sakop ng Yakap. So, in general, meron tayong gamot para sa infeksyon. Ito yung antibiotics and anti-infectious tulad ng mga amoxicillin, azithromycin, cefuroxime, at iba pa. Then meron din po tayo para sa kolesterol at puso, anti-dyslipidemia and anti-thrombotic, tulad ng atorvastatin, simvastatin. Then meron din po tayo para sa sakit ng katawan at allergy, pain relief and supportive medicines, tulad ng paracetamol, ibuprofen, mefenamic acid, at iba pa. Then meron din po tayo pang-apat para sa hika at paghinga, anti-asthma at COPD, tulad ng salbutamol, tiotropium, prednisone, montelukast. Then meron din po para sa alta presyon at puso, high blood at heart medicines. Amlodipine, captopril, dilgem, at iba pa. Then pang-anim para sa diabetes, tulad ng sa blood sugar control, metformin, dapagliflozin,
Then meron din po panghuli para sa nerve pain. Ito po yung gabapentin. So yan po, may mga gamot tayo na nandiyan po sa ilalim na kategorya na yan. Pero kung sakali naman na sila ay nagpakonsulta at sinabi ng doktor na kailangan nila magpa-chest x-ray o sabihin naman na meron sang nasabi na masakit ang puso nila so hindi nila magpa-urinalysis. So dito sa Yakap Clinic, libre lahat yun. Yes, kung ano po yung mga ipapagawa, nabanggit ko kanina, na mga test, ECG, chest x-ray, yun ay pwedeng ipagawa doon sa ating Yakap Clinic. At ang magandang balita dyan, yung sa nabanggit ko naman na cancer screening test, kung hindi pa kaya yan i-provide ng Yakap Clinic, tulad ng mga mammogram, colonoscopy, ay pwede naman po na meron silang referral hospital. So dito sa NCR, for example, pwedeng sa Jose Reyes para sa breast cancer screening. So ang bayad naman po ng PhilHealth doon ay case rates. Sa case, mapupunta siya sa case rate. Yes, case rates ang pagbabayad. So linawin natin, doon sa konsulta, meron tayong tinatawag na two-tiered payment. So meron unang capitation na 680 pesos. Pag nagawa na yung first patient encounter, nandun na yung obtain yung health data, profile, and i-assess yung risk. Then yung second tranche, yung 1,020, ito ay performance-based. Kung ilan ba ang mga nagpakonsulta, ilan na bigyan ng gamot, at mga pinagawang mga test, yun naman po ay doon sa second tranche na release. Pagdating naman po sa PhilHealth gamot, ang ating benepisyo bawat Pilipino ay 20,000 ang ating average balance kada taon. And then yung sa cancer screening test, depende po yan kung ano ipapagawang procedure, kung colonoscopy po yan, o mammogram, at iba pa, doon sa ating referral hospital. Yung referral hospital ang pwede mag-file sa PhilHealth ng claim reimbursement based sa ating existing case rate packages. So, ibig sabihin, kapag isang Yakap Clinic na wala naman silang pharmacist at hindi sila dispensing pharmacy na from the FDA, pwede silang ang doktor nila pwede magreseta at pwede nilang ipakita sa mga accredited Yakap pharmacies. Yes, dito sa ating PhilHealth gamot, gamitin ko yung pagkakataon na ito, please secure a copy of PhilHealth Circular Number 2025-0013. Yan po yung nationwide implementation of PhilHealth guaranteed and accessible medications for outpatient treatment of PhilHealth gamot. So dito naman po, ang mangyayari po dyan, ang mga sumusunod, the following FDA and or DOH licensed facilities as drug retailer shall be eligible to apply for PhilHealth accreditation to operate as a gamot facility. So ano-ano po yan? Una, retail drugstores or pharmacies. Pangalawa, hospital pharmacies. Pangatlo, primary care facilities with drug dispensing capacity. At panghuli, any other drug dispensing facilities. So, para naman doon sa mga kasalukuyang accredited health facilities na gusto mag-apply as a gamot facility, ang kailangan lang nilang gawin po ay mag-submit ng application for re-accreditation, additional service, with complete documentary requirements for gamot facility as enumerated in the succeeding section. And then yung pre-accreditation survey for applicant drug dispensing facility shall not be required. So makikita din natin dito na talaga ang PhilHealth ay hinihikayat yung mga nais sumali dito sa PhilHealth gamot. Kasi ang maganda po dito, Doc Hilda, doon sa PhilHealth gamot, ay ito po ay yung portability of benefits. Maaring bawa, ako ay taga Quezon City, nagpunta ako dito, ako nakarehistro sa Yakap Clinic, naresetahan ako ng doktor for my maintenance drugs na nando sa 75 na listahan. Halimbawa, nakapag-avail na ako worth 3,000 pesos. Then after a few months, nasa ibang lugar ako, Cagayan de Oro, then naubusan ako ng aking medication. Tapos, using that reseta na nga na ini-issue ng ating Yakap Clinic doctor, yun po ay pwede ko naman ma-avail sa ibang PhilHealth gamot na accredited facility. Pero yung reseta na magagaling sa Yakap Clinic, dapat doon kung saan siya nagparehistro. Yes, kasi nandun po ang kanyang record eh. Oo. So mahalaga na tayo po ay pumili sa ating pinakamalapit na Yakap Clinic. Siyempre, nandyan yung mga mahal natin sa buhay kasi kasama makikinabang ating legal spouse na hindi member at lahat ng anak 20 anyos pababa, walang asawa at walang trabaho dito sa ating mga benepisyo sa PhilHealth.
So, ibig sabihin, itong yakap na itong gamot na to, ito ay ang registration kung saan mong gustong yakap clinic. Once na nakapag-reseta ng doktor doon sa yakap clinic, yung gamot, pwede na ninyong kunin kung saan yung accredited na pharmacy, hindi mismo doon saan kayo nagparehistro. So, yan ang mga tanong na gusto nilang linawin. Yeah. Pero ang tanong nila naman, kung sakali naman na nung time nung nagparehistro sila sa konsulta, now ay yakap. Tapos sabi niya, ay, malayo pala sa amin. Pwede pa ba ako lumipat sa kung saan ko naman, yun, kasi ngayon ko lang naintindihan, ano ba to? So, Yes. siyempre, pipiliin ko kung saan ako mas malapit. Well, ganito yan. Kung ang isang miyembro ay hindi pa nakapag first patient encounter siya, pero wala naman siyang in-avail na consultation at iba pang mga ginawang procedure, pwede po siyang mag-transfer sa ibang yakap clinic kung sa tingin niya saan siya malapit. Kasi previously, nagkaroon ng auto-registration. Maaring noong araw nandito siya sa Quezon City pero lumipat na siya ng trabaho, nasa Taguig na siya, pwedeng mas piliin niya na dahil nag-relocate sila ng family niya ay yung yakap clinic na nandun sa Taguig. At ganoon din naman po, kung nag-relocate ka na sa Cagayan de Oro, under Region 10, ay pwede rin naman na pipili siya ng yakap clinic na doon na rin po titingnan ng doktor at mag-a-avail ng iba't ibang benefits. Sa ngayon, kailan sila pwede lumipat? Well, tuloy po natin. So kung meron naman po siyang availment, kumbaga naka-avail po siya, for example, sa facility sa isang LGU siya, nagpapakonsulta o yakap clinic, doon yun ang nagpo-provide ng services. Ang polisiya po natin, maaring lumipat ang isang miyembro kasama kanyang qualified dependents only on the 4th quarter. So pagsimula ng October, November, December, halimbawa from Cagayan de Oro, nag-decide ako na lumipat na ng Quezon City at kasama ang aking pamilya, pipili ako ng bagong yakap clinic, I can do that within the 4th quarter of the year. Para come January 2026, yung facility kung saan ako lumipat, siya naman ang makaka-avail ng ating binabayad na capitation fund at yung kanyang performance-based na second tranche na 1,080, o total of 1,700. Kasi yung binabalik naman po natin na 1,700 sa ating mga yakap facility ay to ensure na kumpleto ng gamot, kumpleto ng services, magagamit nila yon to hire more doctors, pagandahin ang kailang mga yakap clinics, at iba pa. Sa ngayon sa Region 10, ilan na ang mga yakap clinic? Well, sa Region 10 po, tayo po ay sumobra na sa ating target. Nasa 411 na po ang ating mga yakap clinics. At ang magandang balita po dito, we have a new governor sa ating Misamis Oriental Province. I had the chance to present the yakap program to introduce the PhilHealth Gamot at kung paano namin may implement ang yakap sa community sa bawat barangay sa Misamis Oriental. I was able to present the yakap program to Governor Juliet Uy kasama ang kanyang OIC Provincial Health Officer, Dr. Peralta. At natuwa po siya kasi para sa amin, ang importante yung mga kababayan natin ay maiabot natin, mayakap natin, mailayo po natin sa sakit. At ganoon din po, ang PhilHealth Region 10 po ay nag-conduct ng forum para sa mga different hospitals to introduce the yakap and also to encourage yung mga ibang hospitals na may capacity para ibigay din ang cancer screening test sa ating kababayan. At noong isang araw din po, nagkaroon din po tayo ng forum na inimbitahan po natin yung mga hospital owners, medical directors, para naman i-present yung PhilHealth Gamot, yung Circular 13. Kasi gusto natin na mas maraming pharmacies, ang drugstores, ang ma-accredit, para yung members natin, they have the choice kung saan nila nais mag-avail dahil nais natin na mabigyan ng pagkakataon mga kababayan natin na maramdaman naman itong benepisyong ibinibigay natin. Kasi makikita po natin ang PhilHealth nag-i-invest sa preventive packages. Ayaw na po namin kayong magkasakit. Ayaw na po namin kayo mamroblema sa inyong kalusugan. Kaya ngayon pa lang po, tinuturuan natin ang mga kababayan natin na magpakonsulta sa pamamagitan ng pagpunta sa pinakamalapit na yakap clinic. At yan po yung programa nating yakap para mailayo po sila sa sakit. Pero itong 20...
Yan po ang panayam natin kay Sir Delio Aceron nung nakarang linggo. Nandito po siya. At dahil po ay ito po ang maganda po itong programa ng PhilHealth. Kaya talaga iniisa-isa ko at mismo nakapanayam ko po ang Region Vice President po ng PhilHealth dito po sa Northern Mindanao. Maraming salamat po kay PhilHealth Region 10, Sir Delio Aceron, sa pagbabahagi ng kanyang oras at kaalaman tungkol sa programang dito sa Yakap at Gamot Package. Tunay na mahalaga maunawaan ng ating mga kababayan kung paano makinabang sa mga serbisyong ito na binibigay po ng PhilHealth. Ito ay naglalayo magbigay ng mas maayos at mas kayang pangangalaga sa kalusugan. Abangan po ninyo ang ikalawang bahagi ng ating panayam sa susunod na linggo kung saan mas malalim pa natin ang ang diskusyon tungkol sa mga benepisyo at proseso ng mga programa ng PhilHealth. Pero meron po tayong isang balita mula po sa PhilHealth. Ito po ay babala sa mga nagsasamantala. Ito po ay nilabas na po ng iyong agaran Secretary Lady sa Remate. Buong linggo mababasa ang kolumn ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong sa Remate. Ang inyong lingkod nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong. Hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang #1 pahayagan ng Global Pinoy. Anti-fraud unit laban sa pang-aabuso sa PhilHealth Gamot Program ipapatupad. Magpapatupad ang PhilHealth Insurance Corporation, PhilHealth, ng mas mahigpit na hakbang laban sa mga irregularidad matapos itong bumuo ng isang special anti-fraud unit na tututok sa mga mapagsamantalang individual o grupo na ginagamit ang kanilang mga programa, particular ang guaranteed and accessible medication for outpatient treatment. Ito po yung gamot na tinatawag natin sa illegal na kawain. Ayon kay PhilHealth Acting Vice President for Corporate Affairs, Ray Balenya, pangunahing mandato ng bagong unit ang pag-monitor, pag-imbestiga at pagsampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayan sangkot sa fraudulent activities. Alam mo, hindi talaga natin maiwasan na maraming magsasamantala dahil bawat isang miyembro ng PhilHealth makakakuha po, pwede po kayo magkapag-apel ng worth 20,000 pesos kada taon. Pero kung kayo po ay totoo may sakit, pupunta po kayo doon sa accredited na clinic o yung Yakap Clinic o facility o provider na totoo yun na meron nakitang sakit sa inyo at magpe-prescribe sa inyo ng gamot, ng reseta para kayo ay makakuha doon sa, kung mismo Yakap Clinic may, kung sila ay accredited nag-dispense ng gamot, pwede mo yung kunin doon sa kanila. O kaya naman, pwede po kayo pumunta sa mga accredited pharmacy kung saan makikita po ninyo sa website po ng PhilHealth. Pero ito ay inuulit ko, kung ito ay totoong kinakailangan. Hindi yung kukuha kayo ng gamot, kasi syempre di natin maiwasan isipin na kukuha kayo ng mga gamot pagkatapos ibebenta ninyo. Hindi totoo may sakit. Kaya kaya naisip na ng PhilHealth yan. Ang direktiba ng aming President at Chief Executive Officer na si Ms. Dr. Edwin Mercado ay tiyakin ang mabilis na pagtugon sa mga kaso ng panlilinglang kaugnay sa gamot at iba pang health packages ng PhilHealth. Bukod sa pangangalaga ng pondo ng miyembro, layon din itong bantayan ang iba pang programa kagaya ng Yakap sa kalusugan kung saan kabilang ang gamot. Dito talaga sa gamot makakaroon ng problema sa mga aabuso, ani ni VP Vice President Balenya. Ipinaliwanag din niya na simula pa lamang ng proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng eGov PH app
na konektado sa National ID System ay may higpit ng tinitiyak ng tunay at buhay ang mga nakatalang miyembro. So dapat yung mga miyembro na napaparegister, dapat talaga totoong buhay. Kasi ang kinatatakutan lang dyan, kung baka itong ngayon may init na napapanood natin, mga ghost project, di ba yung dito nangyayari napapanood natin sa DPWH. Baka naman dito, mga ghost patient naman to, hindi totoong pasyente o kaya naman hindi totoong may sakit. Kaya po ang binabantayan ng PhilHealth. Kasama dito ang masusing verifikasyon sa mismong pasilidad upang maiwasan ang pagsasamantala sa sistema. Hinikayat naman ni BP Balenya ang publiko na agad iulat sa PhilHealth ang anumang impormasyon ukol sa posibleng anomalya upang maprotektahan ang mga benepisaryo. Sa ilalim ng gamot program, maaaring makakuha ang mga miyembro ng hanggang 75 uri ng gamot na may halagang 20,000 pesos kada taon. So ngayong taon na to, ngayon ay September, so from September, October, November, December, may 4 na buwan, yung worth 20,000 na gamot, makukuha nyo within this year. Ngayon, pag hindi nyo naubos yung 20,000, pagpasok po ng January, mag-start ulit ng 20,000. Walang carry over. Let's say, kunwari, ang nagamit po ninyo ay, sabihin natin, nagamit lang ninyo is 7,000. So, meron pa kayo 13,000 na hindi nagagamit. Hindi po ito, hindi pwede may carry to 2026. So, pagpasok ng January 2026, 20,000 pesos ulit. So kung ano hindi nyo nagamit, pagdating ng December 31st o babago po ay pagpasok ng January 1st, yung hindi nyo nagamit, madidelete na po yun. At sa kasalukuyan, meron na 8 accredited pasilidad sa Metro Manila at nasa 24 na parmasya at botika. At marami pang botika sa kasalukuyan ay nagsusumiti na aplikasyon para sa akreditasyon. Pero ito, importante tandaan na ang gamot ay mula sa kailangan po, meron munang konsultasyon at reseta ng Yakap Clinic Doctor. So, need po ninyo magpa-register doon sa Yakap Clinic na gusto po ninyo. And then, magpa-first patient encounter, konsulta, at kapag sinabi ng Yakap Doctor na kailangan mo ditong gamot na to, so yung doktor na yun magbibigay ng reseta sa inyo. Ngayon, tapos ang reseta, ngayon pupunta naman po kayo sa mga Yakap Pharmacy. Kasi ito sa interview natin noong isang araw kay Sir Ray Balenya, di ba meron po mga QR code yan? Na QR code na pwede yun ay papakita ninyo doon sa pharmacy. Kasi nandun po sa system mismo ng pharmacy na pupuntahan nyo, pakikita po nila yung QR code na galing po doon sa facility na nagbigay ng reseta sa inyo. So ipapakita ang resetang ito sa PhilHealth Gamot Accredited Pharmacy para makuha ang yung gamot o yung benepisyo. Alamin kung alin ang mga accredited Yakap clinics at PhilHealth Gamot accredited pharmacies na malapit po sa inyo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website na www.philhealth.gov.ph/Yakap. Yun po makikita po ninyo kung ano mga klaseng gamot. Pero kapag kayo pumunta po doon sa yung Yakap clinic, alam na nagkagat ng doktor kung mga gamot na meron doon sa 75 na nakalista sa PhilHealth, yun po ay tinireseta sa inyo para makuha po ninyo sa accredited pharmacy ng libre. Pero kung sakaling nagreseta naman yung doktor na wala doon sa 75, kailan po ninyo, kayo na magbabayad. Ngayon, ang tanong, kung meron po kayo mga dating gamot, o yung dating maintenance medicine po ninyo. Pumunta po kayo doon sa Yakap Clinic and then tanungin po ninyo doon sa doktor, sabihin mo sa doktor, eto aking blood
chem, mga nakuha ko before doon sa dating doktor ko. Pero since meron na pong itong Yakap Clinic ng PhilHealth, so dito ako magpapakonsulta sa inyo. So pagkukonsulta po ninyo, sabi mo sa doktor, Dok, ito mga gamot na talaga tinitake ko for every day. Ito ang pinag-start ng akin na cardiologist. Okay, sabi mo, ito ay reseta ng iyong nephrologist. Tingnan ko lang ninyo kung nandoon sa 75. Kung nandoon, pwede niyang i-reseta ng doktor para makuha po ninyo sa mga accredited. So sa ngayon, 75 na ibang-ibang klaseng gamot. Pero ito po ay madadagdagan pa. So sa mga hindi pa nagpa-register sa mga kaibigan ko, magsabi po kayo sa akin, and then meron tayo mga facility at meron din tayo mga accredited laboratory na meron silang mga mobile van na pumupunta-punta sa mga malalaking kumpanya. Pwede po kayo sumabay doon at para magparehistro ko kayo. At kasi itong laboratory, marami po siyang mga branches. So, para makapag-avail po kayo nito. Ito ay talaga maganda po itong benepisyo po ng PhilHealth na itong libreng konsultasyon, tapos libre na kung kinakailang laboratory, and then libre yun na meron ding cancer screening, and then meron ding itong libreng gamot. So, ito po ay maganda po itong ginagawa po ng PhilHealth. Ito po ay preventive. Ito para maagapan, para makita kaagad na, meron ka palang gano'n, nagsisimula pa lang. Kasi pagka nagsisimula pa lang, mas mabilis gumutin. Kasi pag pinalala po ninyo, siyempre sa ospital, papasok na po kayo sa ospital, meron pa rin kayo makukuha. Pero ito ay all case rate. Kasi kapag all case rate, siya natural, hindi naman 100% nasasagot. And then hindi lang po doon. Siyempre, mas mahirap na. Mas, kumbaga, yung kung paano yung examination, and then kung kailan na operahan, kasi pinalala na ninyo, so kinakailan operahan. Kaya ito ginagawa ng PhilHealth, maagapan. Let's say, kunwari, pumunta ka sa Yakap Clinic. Ito, nakapa ng doktor. Meron na nakapa na parang may bukol ka. So, pag sinabi ng doktor, kinakailangan yung magpamammogram. So, itong mammogram na to ay libre din. So, kapag ka nagpamammogram kayo at nakita ka agad sa bali mo, yung nag-uumpisa pa lamang, so pwede po kayong magpa-opera, minor surgery patawag doon, outpatient. O outpatient, meron din makukuha nga benepisyo sa PhilHealth. Pero kung sakali naman, na trace ka agad na ay malaki na pala itong bukol mo. So kinakailangan major surgery. So ito ang purpose ng PhilHealth Yakap. Kumbaga niyayakap niya tayo para malaman kaagad, maagapan kaagad na nagsisimula pa lang yung sakit, maharang na, magagamot na. Para siyempre gusto naman ng PhilHealth tayong lahat ay maging malusog at makita naman natin na hahaba pang buhay natin. Yan po ang issue natin today tungkol po sa PhilHealth at maraming salamat muli kay Sir Delio Aceron, ang ating RPP Region 10 ng Region Vice President for Northern Mindanao. Sa iba pang balita, sa pagbabalik po ng health and travel at serbisyo publiko, papasalaman natin ang iba pang balita. Back to DWBL Studio. Health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko